Former Speaker Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List, dating chairman ng Appropriation Committee, hindi makakaligtas sa investigasyon ng ICI, Office of the President, Independent Commission for Investigation, kaugnay nga po sa infrastructure project at saka po flood control scam. Yan po ang sinasabi ngayon ng ICC. Dahil paulit-ulit po sinasabi ng ICC, ang utos ng Pangulo, lahat imbestigahan. Kahit kamag-anak, kahit kapartido. Dahil dyan, yan po ang gagawin. Kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga mamamayang Pilipino, huwag kayong magagalit. Kasi yung pag-iimbestiga ng ICI kay Romualdez, yan po ang tamang pagkakataon na kanyang masagot ang dapat sagutin na tanong tungkol dyan sa korupsyon. Kung yung mga gugunita, idinawit, binanggit ng Vizcaya family na di umano meron 25% na para daw sa taas, sabi ng mga kumukolekta ng pera, korupsyon, komisyon, doon sa project, pupunta kay dating Speaker Romualdez at Congressman Saldico na ngayon nagtatago sa Amerika. Although patapos na yata yung 10 days na ibinigay niyang bagong speaker na si Faustino D. III na in 10 days dapat bumalik si Saldico dito sa Pilipinas. Kung hindi mo kang bibigyan ng disciplinary action. Kasi maraming alam si Romualdez at Saldico. Kasi talagang magkaibigan yan, magpartner yan, parehong negosyante. At hindi naman pwedeng hindi alam ng speaker. Lalo na yung insertion sa budget. Dahil ang insertion ay dumaan sa small committee. Sino ba ang nagbuo ng small committee? Eh di ba sila rin yan? Sa pinumunuan ng chairman na si Saldico sa Kongreso, minority leader at majority leader. At counterpart nila sa mataas na kapulungan. Ang insertion ang nagiging daan para sa unprogrammed budget. Pag sinabing unprogrammed, walang programa pero may pondo, may budget kasi may insertion, yan ang korupsyon na madalas nangyayari. Kaya yan ang mga itatanong. At ang balita ko naman, willing namang humarap si dating Speaker Romualdez kasi nga susundin ng ICI na ang utos ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kapartido. Dapat imbestigahan at kung may mga ebidensya, kasuhan. Ayan po ang mangyayari. Okay? Yan po yung bagong balita na gusto kong iparating sa inyo. Dahil ito pong trabaho ng ICI ay hindi pangkaraniwan. Dahil inaabangan ang kanilang ginagawa araw-araw. At ang gusto ng taong bayan ay positibong merong makilala, makasuhan, maipakulong at makumpiska ang mga ari-arian. Kaya lahat ng iimbestigahan dyan at napatunayan, lahat sila'y pananagutin ng ICI Office of the President. Okay? Any reaction, comment? Sige. Samantala, itong controversial na Vizcaya family, mag-asawa, na parating pinipilit na maging state witness, hindi ho dapat maging state witness ang posibleng principal, posibleng malaki ang kasalanan at pananagutan. Kung sino man po nagsusulong na ito'y gawing state witness, talagang punong-puno ng pagdududa yan. Bakit mo gagawin? Alam mo, pag state witness, mawawala ang kaso. Mawawala ang pananagutan kasi witness ka na. E pa naman tayo papayag? Ay, kitang-kita yung kanyang napakatinding pamumuhay. Mga luxury car, building at maraming property. Dahil lang sa payong, bumili ng napakamahal na kotse. O paano magiging state witness ang nagpasasa, nagpayaman, kalokohan? Kaya yung mga nagtutulak na gawing state witness na ito, malamang bayad, malamang may kapalit. Hindi tutulak nila kung laway lang, pasintabi na po. Kasi itong mga Vizcaya, maraming bilyon ito. Maraming pera ito. Gagamitin talaga nila ang kailang pera para ipagtanggol ang kailang sarili hanggang sa pati mga politiko na nakinabang sa kanila ay pwedeng makinabang ulit para lang siya may pagtanggol. Abangan natin ito. Hindi tayo papayag na ang isa sa pinakamalaki ang kasalanan
at posibleng pananagutan o pananagutan ay magiging state witness. Hindi kailangan ng state witness na ganyan. Pwede pang gawing state witness ay si Engineer Hernandez. Kasi assistant engineer lang yon. At kanyang matapang na itinuturo yung kanyang amo na si Alcantara. Puro denial nga lang. Maraming alam yung Hernandez na totoo. Seryoso ang kanyang pagtestigo at kanyang paghahayag. Willing nga na ibalik ang lahat ng kayamanan niya. Huwag lang daw yung kanyang mga namana sa kanyang pamilya. O, yan ang pwede. Pero yung denial, walang ginawang apag-amin, panluloko, pandadaya, paikot-ikot lang. Paano gagawin state witness yan? Malaking kalokohan yan. Okay? Abangan natin at dito sa iso ng state witness at kakasuhan, dito magkakagibaan pa rito. Magkakasiksikan pa yan. Kaya hindi pwedeng sila lang, kahit sila yung mga abogado, kahit sila yung magagaling, huwag tayong maniniwala sa ganyan. Mas magagaling tayo kaysa kanila. Sila lang ay inutusan ng batas na sila gawin nila kung ano ang tama. Pero siyempre, kung alam naman natin hindi sasang-ayon sa kagustuhan ng taong bayan ang kailang gagawin, abay ating pag-uusapan yan. Huwag tayong matakot. Dahil tayo matagal nang inabuso, pag natakot pa tayo, walang mangyayari. Kaya nga umalis na po ako sa gobyerno eh. Kahit na ako'y talent lang dyan sa PTV4. Para lalo po ako maging mas malayang bantayan kung ano. Dahil ako'y naniniwala, hindi lang sa public works ang korupsyon. Maraming ahensya ng pamahalaan, merong korupsyon. Lahat ng opisina ng gobyerno, merong budget, merong kontrata, may mga project, at ang mga project na yan, nandyan ang mga SOP. Hindi lang napapag-usapan. Lahat yan ay dapat isumbong. Okay? Sunod na pag-usapan natin, Pangulong Bongbong Marcos. Nag-monitor daw at nadinig niya, nalaman niya ang mga galaw sa unang bugso ng matinding rally sa Luneta at saka dyan po sa may EDSA. Hindi lang maganda yung nangyari doon sa Mimintiola at Recto kasi naging pisikal, nag-away-away doon ng mga demonstrador at pulis. Pero ang pangkalahatang yan ay sinubaybayan ng Pangulo. Mukhang hindi po umalis ng palasyo ng Malacanang ang Pangulo at kanyang sinubaybayan ng kaganapan. Kaya dinig niya, nakita niya yung galit ng mamamayang Pilipino. Yan ang pwedeng magpalakas ng loob kay Pangulong Marcos para lalo pa talagang panindigan ang nauna niya sinabi. Walang kamag-anak, walang kaibigan, kahit kapartido, pag sumabit, mananagot. Yan ang dapat na maging kapalit ng personal na pag-monitor ng Pangulo sa kaganapan sa ating bansa. Kasi kailangan mas tumapang si Pangulong Marcos. Kailangan mas lalong lumakas ang loob ng Pangulong Marcos para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi siya dapat ma-discourage. Hindi siya dapat lumambot. Kailangan mas matapang, mas matibay. At sa tingin ko naman gagawin. Abangan natin. Base yan sa kanyang mga body language. Base yan sa kanyang mga direktiba sa kinaukulan. Malalaman natin yan sa mga susunod na oras at araw. Please like and share ng ating mga video dito sa ating mga channel.